Yun. So ngayon pong araw ay ika-128 days na po ng ating daily devotion, no? 128 days na po. Ang ating pong pag-uusapan ay mula sa Book of Job. Okay po, tayo pong lahat ay panandaliang yumuko at ipikit ang ating mata. Dabihin natin yung presence po ni Lord, no? Yes, Lord, maraming salamat, Lord, sa muling pagmulat, Panginoon, ng aming mga mata, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at nilagay mo sa puso namin, Panginoon, na ikaw yung dapat naming unahin, Lord. Maraming salamat, Lord, sa mga blessings mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa panibagong buhay, Panginoon. Patawarin mo nga kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon, na aming mga ginagawa, Panginoon. Lord, guide us, O Lord, sa pag-aaral, Lord, ng iyong salita, Panginoon. Bigyan mo po kami ng tamang karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Lord. Lord, ang lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yun. So, ang ating pong pag-uusapan ay Job 1, chapter 1, verse 1 to 22. No? Sa panahon ngayon po, maraming tao ang madaling sumunod sa Diyos kapag maayos ang buhay, kapag maayos ang trabaho, masaya ang pamilya, malusog ang pangangatawan, lalong-lalo na po kapag wala tayong mga problemang hinaharap, no? Ngunit ang malaking question po is paano kung biglang mawala ang lahat ng ito, no? Mananatili pa rin ba ang ating pananampalataya? Mananatili pa rin ba ang presensya natin kay Lord? So ito po yung malaking katanungan, no? Sa ating mga buhay, lalong-lalo na po kay Job, no? So si Job po ay inilalarawan bilang isang taong walang kapintasan, isang matuwid, isang tao na may takot sa ating Diyos at pilit na lumalayo po sa kasamaan. Hindi ito nangangahulugan po na hindi siya nagkakamali o perfecto siya o perfect siya, kundi siya po ay taong tunay na namumuhay ng malapit sa ating Panginoon. So, hindi na po natin babasahin yung ating konteksto po ngayon. So, kung may panahon po kayo later, pwede nyo pong basahin at namnamin po yung kwento ni Job, no? At alam kong ang lahat naman po ay familiar na sa kwento niya, no? So, pwede nyo pong balikan at by this time po baka iba yung gustong ipahiwatig sa inyo ng Holy Spirit, no? So, yun po. Ang kanyang relasyon sa ating Panginoon ay hindi mababaw o pakitang tao lamang. Ito ay malalim, no? Totoo at makikita sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Ganyan po yung relasyon ni Job sa ating Panginoon, no? Makikita rin po natin na si Job ay seryoso hindi lamang sa kanyang sariling spiritual life, kundi pati sa spiritual condition, no? Pati sa spiritual condition ng kanyang pamilya. Tuwing matatapos ang kasiyahan ng kanyang mga anak, agad-agad siyang naghahandog at nananalangin para sa kanila. Bilang ama po, hindi niya pinababayaan ang kanilang spiritual na kalagayan. Ito ay malinaw na larawan ng ating ginagawa rin po sa church, no? Yung relational discipleship, no? Yan. So kailangan intentional po tayo, di ba?
So ang relational discipleship po ay hindi lamang pagtuturo ng salita ng ating Panginoon o yung tinatawag nating pag-aaral ng Bible study po o pagbibigay ng advice, no? So hindi lang po doon makikita, no? Ito ay intentional na pag-akay sa iba upang mas mapalapit sila sa ating Panginoon sa pamamagitan ng relasyon, panalangin. So yung halimbawa po ng ating buhay sa kanila at patuloy na paggabay. So yun po, no? Ginawa rin po ito ni Job sa kanyang pamilya, no? Hindi niya hinintay na magkaroon ng malaking problema bago siya manalangin para sa kanila. So, from time to time, talagang pinapanalangin niya po ang kanyang pamilya. No? Pagkatapos po nito, biglang dumating ang sunod-sunod na trahedya sa buhay ni Job. Alam po naman natin at familiar na rin po tayo doon sa kwento, no? So, doon sa sunod-sunod po na trahedya sa buhay ni Job, nawala ang kanyang mga hayop, di ba? Yun po yung kanyang kabuhayan, no? Mga alipin, at ang pinakamasakit po sa lahat, no? Namatay ang kanyang mga anak, no? Yun po. So sa isang sa isang iglap lang po, no, nangyari pong lahat 'yon, di ba? So ganun po kapag talagang sinusubok tayo ni Lord, di ba? So in a snap, talagang kaya niyang tanggalin sa iyo lahat kasi siya naman talaga lahat na nagbigay sa iyo, di ba? Even yung buhay po natin, no? Isang ganun lang po ni Lord sa atin. Talagang kahit anong yaman mo, kahit gaano mo pinaghahandaan, di ba? Ang buhay mo, once na, time mo na. So wala na po tayong magagawa doon, no? Wala pong wala pong extension yan, no? Kapag sinabi ni Lord, time's up, wala na tayo. So, yun po, no? So parang gumuwang lahat po kung ano man yung meron si Job, di ba? Kung tayo marahil lang nasa sitwasyon ni Job, maaaring magtanong tayo, di ba? So, pwede nating malamang tanungin si Lord, no? Bakit hinayaan ito? Lord, bakit hinayaan mo itong mangyari sa akin? Di ba? Tatanungin mo siya, di ba? Lord, ano bang naging kasalanan ko? Sumunod naman ako sa iyo, di ba? Maaaring napaisip po tayo na iniwan na ba ako ng aking Panginoon? Marami pong katanungan na tayo malamang ibabato kay Lord or iniisip kung sakali siguro mangyari sa atin yan. No? Actually, may kwento po ako, personal na kwento. No? This past few weeks po, if I'm not mistaken po, 2 Sundays po akong hindi nakapag-church, no? So, may battles po akong pinaglalabanan at parang naging desisyon ko na wag munang mag-church kasi I need to fix things po, di ba? At actually, nagpapasalamat ako sa lahat ng nagparamdam ng pagmamahal, nag-chat, tumawag, nangamusta. Lahat po, maraming salamat po. At taos puso po akong nagpapasalamat kasi naramdaman ko po yung suporta nyo. At yun po, tawag dito, meron lang po isang salita na ibinato sa akin, no? Ang sabi niya po, once na nakakaranas tayo ng mga gantong sitwasyon sa buhay, hindi natin kailangan lumayo kay Lord. The more na mas nakakaramdam tayo ng mga gantong sitwasyon, the more na mas lalo tayong lumapit kay Lord. Kasi kung lalayo tayo, mas bibigyan natin ng puwang ang kalaban na sirain tayo kasi mas gagamitin niya yun.
So, maraming salamat po at narinig ko po yung ganong salita at gumaan po yung aking nararamdaman at sa Sunday po makikita-kita po tayo. Anyway, yun po, hindi siguro po kailangan mo kapag masyado na mabigat yung pinagdadaanan mo, kailangan mo rin po pala siguro talagang huminto, mag-pause, huminga, kausapin si Lord, no? At si Lord may gagawin siya. May gagawin siyang paraan para dito ma-realize mo kung gaano tayo kapalad bilang anak niya, kung gaano tayo ka-bless, di ba? Share ko lang din po, meron po kaming lalakaring mag-asawa sa North EDSA. At by this time po, wala kaming dalang sasakyan. Wala po kaming dalang sasakyan. So, after 21 years, na-experience ko pong mag-commute ulit. Apo. At sumakay sa LRT and MRT. At nakakatuwa po, actually, laki na ng improvement, lalo na po dito sa may Sukat Station. No? So, yun po yung aming ginawa. No? So, from there, sumakay kami ng tren, ng LRT1 to may connections po siya sa EDSA going to North Avenue. So, yun po, habang nakatayo sa tren, pinagmamasdan kong maigi. At may binulong sa akin si Lord. Ibinalik niya ako po sa dati. Parang sinasabi niya na ito ka lang dati, ganito ka lang dati. Di ba? Parang excuse me po. Pinaparealize po ng ating Panginoon na ang haba na pala na naging biyahe ko sa buhay. Kung napapagod po tayo, pwede po tayong huminga. Yun po, medyo emotional pero ano po, I'm so blessed. Happy po ako sa nangyayari. So, yun po, pinarealize sa akin ni Lord na parang ang layo na naging biyahe mo sa buhay. So, sobrang blessed ka na. Ang layo na narating mo. Wala kang kailangan patunayan sa ibang tao. So, yun po. At yun po yung paraan ni Lord na iparealize sa akin kung ano man yung mga pinagdadaanan ko na parang sobrang blessed po. At ako'y nagpapasalamat sa mga blessings na pinadaan at binigay niya po sa akin, sa aking pamilya, na kadalasan talagang nakakalimutan na natin na lahat ng yan na-experience mo dahil kay Lord. Di ba? Lahat ng yan nandiyan dyan. Nagagamit mo, naipapamuhay mo dahil kay Lord. So, yun po. Bago po tayo maging emotional pa, kwento na po ni Job yung balikan natin. Tapos na po yung kwento ni Mike. So, maraming pong salamat ulit sa mga nangamusta, tumawag, chumat, at I really appreciate po
from the bottom of my heart po. Maraming salamat po. So balik po tayo sa kwento ni Job. Ayun po, nakakagulat ang naging tugon po ni Job dun sa naging sitwasyon niya, no? Sa halip na sisihin ng Diyos, ano po ginawa ni Job? Diba? Siya ay yumuko at sumamba. Yun. Actually, ano po plano ko po, nagko-compose na po ako ng chat para kay Tatay Emil kagabi, mga around 8 p.m. Hindi po ako naka-ready, hindi ko po tinitignan kung ano ba yung aking magiging devotion for today. And talagang napakabuti po ni Lord kasi sa akin niya tinapat ito no? So, yun po, nagko-compose na po ako kay Tatay Emil. Sabi ko, Tay, baka pwedeng ikaw na po muna. Pero hindi ko masend-send. Hindi ko siya masend-send. So, kaya po, nung nabasa ko kung ano po yung dapat na devotion for today, kung ano yung naka-schedule, ay sabi ko sa akin to. Kaya hindi ko na po chinat si Tatay Emil. Andito po ako sa harapan nyo nag-devotion. Ganun po kabuti si Lord. So, kailangan po nating unahin siya kahit anuman po yung mga pinagdadaanan natin, kahit anuman yung mga pagsubok na dapat nating haharapin. No? Sabi niya po, di ba? Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad din akong babalik. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So sinabi po ni Job yan sa verse 21. No? Napakalalim ng pananampalataya pong ito na pinapakita ni Job. No? Hindi ibig sabihin na hindi nasaktan si Job actually. So tao lang po siya. No? Napakamanhid naman ni Job kung hindi siya nakaramdam ng pain. No? Umiyak po siya. No? Nagluksa siya. At pinunit niya ang kanyang balabal bilang tanda ng matinding dalamhati. Ngunit kahit wasak ang kanyang puso, mga kapatid, hindi niya binitawan ng Diyos. Kaya huwag tayong bibitaw. Ano man ang ating pagdaanan, ano man ang ating sitwasyon sa buhay ngayon, huwag tayong bibitaw sa ating Panginoon. Dito po, pumapasok ang kahalagahan ng relational discipleship na ginagawa po natin. No? Actually, ramdam ko po siya. Naramdaman ko siya, kaya ako ganun nagpapasalamat sa mga taong nangamusta, di ba? Sa mga taong tumawag, nag-chat, nagbigay ng panahon, di ba? Ang mga taong nasa paligid po natin, mga kapatid, ay hindi lang natututo sa ating mga salita, kundi lalo na sa ating reaksyon sa panahon ng pagsubok. Kapag nakikita nilang nananatili tayong tapat, kahit mahirap, mas nagiging totoo sa kanila ang Diyos. Mas lalo silang naniniwalang may Diyos. Diba? Maraming tao ang nangangailangan ng halimbawa ng matatag na pananampalataya. Maaring may isang kaibigan kang nawawalan ng pag-asa. Isang kapamilya na nagdududa sa ating Panginoon. Isang disciple na pinanghihinaan ng loob. Diba? Kapag nakita nila kung paano tayo kumapit sa ating Panginoon sa gitna ng sakit, maaari silang mahikayat na magpatuloy sa laban ng buhay. Yeah. Ang relational discipleship po, na kasalukuyan din natin ginagawa ngayon, tinugma ko po yung story na to. So, kaya ay pananalangin para sa iba, tulad po na ginawa ni Job, yung pagiging present niya sa panahon ng paghihirap, pagpapakita ng katapatan sa Diyos kahit mahirap, at pag-akay sa iba, hindi lang sa salita, kundi sa pamumuhay.
mahalagang tandaan na hindi nakabase po sa pagpapala ang relasyon natin sa ating Panginoon. Minsan, sumusunod lang ang tao dahil sa biyayang kanilang natatanggap po, sa comfort na pinapa-experience sa kanila. Ngunit dito po ipinakita ni Job na ang tunay na pananampalataya ay nananatili kahit mawala ang lahat. Yan po ang pakatandaan po natin. Na kahit mawala ang lahat sa atin po, dapat tayong manatili sa presensya ng ating Panginoon. Maaring hindi po pareho ang pagsubok natin kay Job, pero lahat tayo ay may pinagdaraanan. Problema sa pamilya, financial struggles, heartbreak, ministry discouragement, o karamdaman o sakit. Sa mga panahon pong ito, sinusubok hindi lang ang ating faith, kundi pati ang ating influence sa iba. Bilang disciples po ni Christ, tayo ay tinatawag hindi lamang upang maniwala, kundi upang mag-disciple pa ng iba. At kadalasan, ang pinakamakapangyarihan po paraan ng pagdi-disciple ay ang pagiging buhay na patotoo. Buhay na patotoo ng katapatan natin sa ating Panginoon sa gitna ng unos na dumating sa buhay mo. Yan po. Maaari pong hindi natin maintindihan ng maaring hindi maintindihan ng iba ang iyong pinagdaraanan ngayon. Pero habang patuloy kang nagtitiwala sa ating Panginoon, may mga taong tahimik na natututo mula sa iyong buhay. Kasi po syempre, yung mata nila nasa iyo eh. Kung ikaw man yung nagme-mentor sa kanila, kung ikaw man yung nagdi-disciple sa kanila, di ba? Makikita nila yung kahinaan mo, yung paglayo mo sa presence ni Lord pagdating ng mga pagsubok. Di ba? Hindi sila maniniwala. Pero kung nakikita nila ay kabaliktaran, the more na nakakaranas tayo ng problema, ng hirap sa buhay, ng anumang battles na iyong kinakaharap, pero nananatili ka sa presence ni Lord. Di ba? Mas kahanga-hanga sa tingin ng mga taong nakatingin sa iyo. At hindi dahil para iangat ka muli, kundi magbigay inspirasyon kung paano ka nanatili sa presence ni Lord. Di ba? So, yun po. No? So, yung mga aral po mula kay Job tungkol sa i-relate po natin sa relational discipleship. No? Ang tunay na discipleship ay nagsisimula sa personal na relasyon sa Diyos. Hindi mo maiaakay ang iba kung ikaw mismo ay malayo sa Panginoon. Ang lakas ni Job ay nanggagaling sa kanyang matibay na relasyon sa ating Panginoon. Pangalawa po, ang discipleship ay may kasamang pananalangin para sa iba. Tulad po ni Job na nananalangin para sa kanyang mga anak, tayo rin ay tinatawag upang maging spiritual covering sa mga taong pinagkatiwala sa atin. Number 3 po, ang ating response sa suffering ay may impact sa ibang tao. Kapag nakita ng iba ang iyong pagtitiwala sa Diyos, kahit na nasasaktan ka na, lumalalim din ang kanilang pananampalataya. Number 4 po, ang pagiging faithful sa Diyos ay mas mahalaga kaysa comfort.
Tandaan po natin yan, no? Ang pagiging faithful sa Diyos ay mas mahalaga kaysa comfort. Hindi lahat ng season ay madali. Pero sa bawat season, may pagkakataon tayong maging testimony. Testimony ng kabutihan ng ating Panginoon. So kung gusto po natin magnilay-nilay, meron po tayong mga katanungan na pwede po nating sagutin personal, no? So, pwede niyo pong i-take note at maaaring makatulong or nasa inyo po kung susundin niyo po, no? Kamusta ang personal mong relasyon sa Diyos ngayon? Kamusta po ba, kapatid? Kamusta po ba ang relasyon mo sa ating Panginoon ngayon? Sino ang mga taong nais ng Diyos na i-disciple mo sa pamamagitan ng relationship at halimbawa? Number 3 question po, kapag may problem, mas lumalapit ka ba sa Diyos o lumalayo? Ano ang itinuturo ng kasalukuyan mong pagsubok tungkol sa pagtitiwala sa ating Panginoon? Yun po. So, doon po na tatapos yung ating devotion for today. Pauminhin po at medyo napahaba at medyo naging emotional. So, personal po kasi yung naging atake sa akin itong ating pinag-usapan ngayon. So, maraming salamat po sa ating Panginoon at muli ginamit niya po ako upang i-share po kung ano po yung pagkakaintindi ko po dito sa ating devotion for today. Tayo pong lahat ay manalangin at hingin po yung karunungan galing sa ating Panginoon. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord, sa buhay po ni Job na naging halimbawa ng tunay na pananampalataya. Turuan mo akong maging tapat sa iyo, Panginoon. Turungan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo, Lord. Hindi lamang sa panahon ng pagpapala, kundi lalo na sa panahon ng pagsubok, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong handang manalangin, Panginoon. Umakay at magmahal ng iba. Gamitin mo, Panginoon, ang aming buhay bilang testimonya, Panginoon, ng kabutihan at katapatan mo. Tulungan mo po, Panginoon. Tulungan mo po kaming maging disciple na hindi lamang nakikinig sa iyo, Panginoon, kundi po namumuhay namumuhay nito araw-araw, Panginoon. Tulungan mo, Lord, na isabuhay namin, Panginoon, ang aming mga natutunan, Lord, at maraming salamat, Panginoon, sa karunungan mo, Panginoon, na ibinibigay, Lord, sa araw-araw. Maraming salamat, Lord, sa kalakasan, Lord, na ibinibigay mo rin, Panginoon. Lord, kulang ang salitang salamat, Panginoon, sa mga blessings, Panginoon, na aming na tatanggap, Panginoon. Patawad, Panginoon, at kung madalas, Panginoon, nasisilaw kami, Lord, ng mga biyayang ito. At nakakalimutan namin, Panginoon, ang lahat ng ito, Lord, ay galing sa iyo, Panginoon. Kakalimutan namin, Panginoon, na kung ano man, Lord, ang meron kami dito sa mundong ito, Lord, ay sa iyo lahat nagmula, Panginoon. Lord, paramdam mo sa amin, Lord, yung paramdam mo sa amin, Lord, yung tunay na pagmamahal, Panginoon, Lord, na hindi kayang ibigay, Panginoon, ng mundong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa pagmamahal mo, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maraming salamat po at good morning po sa lahat. Good morning po sa lahat. Maraming salamat po at hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming salamat po. Good morning. See you Sunday po.